Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back po sa ating channel, Simply Talkies Vlog. Ang pag-uusapan natin mga kababayan ay itong patuloy na pag-aakusa, pagbibigay ng disinformation and misinformation ng babaeng ito sa ating First Lady Lisa Marcos. Kung baga, sa kanya, sa babaeng itong si Hitad, na may kinalaman po ang First Lady Lisa Marcos sa pagkakakulong kay Mr. Jay Sonsa. Nakakita po ng pagkakataon na patuloy na birahin ng babaeng ito ang first couple sa pamamagitan ni Mr. Jay Sonsa, na kung saan siya po ay patuloy pa ring nakakulong, maski na po ibinasura ng korte yung kanyang kasong syndicated and large-scale illegal recruitment na nandiyan po sa sala ng Regional Trial Court, Quezon City, Branch 100. Yan po ay dinesisyonan ni Presiding Judge Edita Minahagura, correct me if I'm wrong. Na-vlog na rin po natin ito. However, ginagamit nga po ng babaeng itong pagkakataong ito na saligin, birahin, i-disinform, i-malign, i-misinform ang taong bayan tungkol kay First Lady Lisa Araneta Marcos. Sinasabi niya na si First Lady ang may kasalanan niyan. Ito po, dun sa kanyang latest vlog, akin pong nirecord yung portion lang dun sa video niya. And masakit po sa tenga pakinggan. Kaya pakinggan natin, pasensya na kayo, itong maiksing audio na ito na galing doon sa video niya. Interview siya, okay? Then nakita nila, sinilip nila na meron siyang pending case na estafa at yung libel na yan, kung ano man yan. But wala siyang whole departure order. At wala siyang verdict na siya ay convicted fellow. Diba? Hindi siya convicted. Ayan, si Don Rolando, ayan ang nagbigay sa akin. Gandang gabi sa lahat ng mga Kamaharlikans. Ngayon, sabi dito, nung in-interview siya sa Bureau of Immigration sa airport, this prompted, okay, nung nalaman na may kaso-kaso siya, this prompted the Bureau of Immigration to detain him temporarily. So dahil nalaman lang, trip na ng immigration, so dinetain muna siya. At tinransfer na nga siya sa presuhan. It's about, okay, so here's my take mga kababayan. Itong nangyayari kay Jay Sonsa ay message ito sa taong bayan ng makademonyong gobyernong ito na kapag ikaw ay critical ka sa gobyerno ay kaya ka na lang i-detain, kaya ka nilang pigilan na mamasyal, na maglabas sa bansa kahit walang whole departure order, kahit hindi ka convicted. Why? Mga kababayan, kung minamahal, ang statement, dito tayo magbe-base sa statement ni Liza Araneta Marcos na ahas ng lipunan. Bakit kailangan ko i-connect? Meron po siyang binitawang salita. Hindi niya pwedeng pagsinungalingan ito. Okay? Diyan sa loob ng kanyang mga nasasakupan, dahil demonya yan okay? Ang sabi niya, ng lahat ng mga hindi niya gusto sa nakapwesto, wherever sa gobyerno, or kahit na na-appoint na ni Kuting, na-appoint na nila, ang gagawin daw, pag hindi niya, pag trip niya, pag sobadoy, yung mga pagmumuka, okay? Or hindi niya trip dahil maaring boyfriend to, best friend kita o friend kita. So sabi ni Lisa, ito, ay i-quote natin siya, sabi niya, kung walang butas, hanapan. Kung walang butas, hanapan. Kasuhan, and I'll do the rest. Statement po yan ng ahas na asawa ni Kuting. Kung walang butas, hanapan ng butas. Kasuhan, and I'll do the rest. Ayan po, mga kababayan. Yung sinasabi niya na kasalanan daw po
may kinalaman ang First Lady Lisa Marcos. Diyan sa pagkakabilanggo, pagkakaaresto kay Jason sa maski na daw walang hold departure at walang verdict ng korte kay Mr. Jason sa. Pero yung pinanggalingan po ng binabasa niyang balita dito sa Inquirer.net, and I believe eto yan. Jason has 2 criminal cases junk but stays in jail for other cases. Ito po ang ginamit niya. Sa balitang ito, ikinuwento lang yung resulta nung judge, ng presiding judge, si Judge Edita ng QCRTC Branch 100 na binabasura yung large-scale illegal recruitment labang kay Mr. Jason sa. Binasura. Pero bakit po hinold? No, dinitain muna sa Bureau of Immigration sa airport si Mr. Jason sa. Ito po, sa ulat ng ABS-CBN. In-explain nila bakit. Ha? Ito po. Ang sabi dito, ito yung portion na hindi alam ni Maharlika o hindi siya nag-research. Ang tanging tinignan niya ay yung balita nitong Inquirer na tanging naka-specific dito sa resulta ng pagkakadismiss ng large-scale illegal recruitment ni Jason sa. Pero anong dahilan? Bakit muna siya dinitain? At bakit hindi na siya pinakawalan at he end up in Quezon City Jail? Yun ang hindi sinasabi ng babaeng ito. Ang gusto niya lang talaga, i-malign, bastusin, pamasamain ang first couple, which is very wrong. Ngayon, ang mga naniniwala po sa kanya dyan ay yung mga anti-Marcos, mga dilaw, mga pink, nagbubunyi yung mga yan. Kasi bakit? Pare-pareho po ng mga utak yan eh. Utak tae. Kulang sa information. That's why she is really disinforming and misinforming. Hello, Google, YouTube. Mamaya, bibirahin din natin ang Google at YouTube. Pag wala silang ginawang action dito, we have to call them out. Bakit? Tingnan nyo mamaya. Sabihin mo na natin bakit kinulong si Jason sa. Eto po. Kung maalala nyo, di ba sabi dito, Sonsa was arrested last July 18 on his way to board a flight to Hong Kong at NIA Terminal 3 after immigration officials discovered that there was a pending Estapa case against him. Correct? No? Even though wala siyang hold departure, even though wala siyang verdict from the court na siya ay criminal or guilty, i-hold ka. Kasi may pending case sa iyo eh. Ang tanong, bakit hindi nag-a-appear doon si Sonsa? O baka hindi niya nare-receive yung kanyang, yung kaso? Ha? So teka muna, tignan muna natin, diyan muna po kayo. O tama, hanggang doon ang ginawa ni Maharlika. Pero sabi niya, eventually kinulong. Ano dahilan? Ito po. Ito hindi niya alam o alam niya, binaliwala niya kasi Di ba? Wala eh. She is misinforming. No, it's not misinforming. She is disinforming us. Lalo na yung mga gunggong ng mga nanonood niya, mga viewership niya. Kulang kayo sa kaalaman. Kulang kasi sa pagre-research ang inyong iniidolong luka-luka. Di po ba? Ito po, the Bureau of Immigration eventually detained him when an active warrant, makinig ka, Boljak TV, naintindihan mo naman siguro tong English, nandito ka sa Amerika. When an active warrant for syndicated and large-scale illegal recruitment was found against him. May warrant of arrest. Ang tanong, hindi ba yan alam ni Mr. Jason sa? Ikaw, Boljak TV, kung merong warrant of arrest, no, yung police o sino man na otoridad na kumatok sa bahay mo, hindi ka susunod sa kanila? Saan ka dadalhin? Di ba sa presinto? At doon ka mag-aantay. Di ba? Yun ang ginawa ng BI, procedure. Even though you don't have a hold departure, even though you don't have a verdict that you are guilty or not, may warrant of arrest ka. Parang yung tulad sa'yo. Tulad nung kay Katunying.
Kaya maski na wala kang hold departure but you have a pending warrant of arrest, they have to hold you. Kailangan kang iharap sa korte, which is ngayon nga, humarap si Jason sa dyan sa QCRTC Branch 100. Yun nga po, magbibail po nga po sila. Magbibail sila eh. Sabi po dyan sa upon his motion, accused petition for bail is hereby withdrawn. Withdrawn nila yung request nilang mag-bail dyan sa kaso na yan. Kasi nalaman nila siguro yung kampo ni Mr. Jason sa na bakit pa ako magbe-bail? I-dismiss naman yung kaso. Di mag-bail na lang ako sa iba pong kaso pa. Di ba? Ano sabi ng korte dito? To the last paragraph. Ordered to release accused from detention unless held for some lawful other causes. Ang pinupunto ni Maharlika, bakit pa daw hiniheld siya? Meron pa pong 11 pending cases eh. 11. Yung pending cases niya for estapa is 11. Yan din po ang sabi sa ABS-CBN. At meron din po siyang kasong libel sa branch 77. The question is, bakit nandun pa siya sa kulungan nung 17 kahapon, Huwebes? No? Malay nyo, hindi pa sila nakakapag-post ng bail. Bakit? Tokis, bailable ba yung kaso niyang estapa? Bailable ba yung kaso niyang libel? O dito po, na-vlog na rin natin to, na-touch natin to sa ating vlog. Ano ang sabi ng kampo niya? No, sa balita ng SM na yung kampo niyang lawyer na si Attorney Israelito Torion. Eto, quote, na-dismiss na yung non-bailable offenses na chinarge sa kanya sa RTC Branch 100, which is that result. No, yung kalalabas lang na decision ni Judge Edita. At sa Branch 215, dismissed na ito. Ibig sabihin, yung non-bailable offenses niya, i-dismiss na. Non-bailable. So meaning, yung iba niyang kaso, na tulad ng estapa at libel, ay pwedeng i-bail. Ayan o. At yung iba daw po sa branch 215 ay na-dismiss na nung August 8 pa. Okay. Sa balita naman ng Manila Times, Boljak TV, mag-research ka, hindi lang iisang source ang pinaghahanapan mo. Para at least i-collate mo yung information. Kung wala doon sa isa at meron dito sa isa na talaga namang ugma doon, isama mo, hindi yung nagbe-base ka lang dito. Siguro ganyan ang gawain mo, nag-aaral ka sa atin, no? Kulang ka sa kaalaman, tamaritis ka, hinayupa ka. Ito po, ang sabi dito sa ulat ng The Manila Times, despite the release order, Sonsa will remain in detention over a libel case filed against him before QCRTC Branch 77, said a jail official who requested anonymity. Quote, by Friday, his libel case will be heard. Siguro in-advise na rin ng abogado niya sige, dito muna ako hanggang Friday. Tapos after nung libel hearing natin, mag-bail na tayo. Ayun po sabi, by Friday, his libel case will be heard. And he expected to post bail amounting to 10,000 pesos for his temporary liberty. Wala pong sinabi dito, may nagsabi na tumawag sa aming politiko na si whatever, asawa ng presidente, si First Lady Lisa, na huwag niyong pakawalan. Na huwag niyong pakawalan yan si Jason sa. No? Kasi tinira-tira kami yan. Anti-Marcos yan. Hindi po ganon. Di sana lahat ng anti-Marcos na tulad mo, pinahakot na. Ibig ba sabihin yung pagkakademanda sa'yo ni Katunying, sa susog ni First Lady at ni PBBM? Patunayan mo. Di ba? Patunayan mo rin na lahat ng mga anti-Marcos na pinipigilan. May pinipigilan ba? Ikaw nga malaya ka nakakapagsalita Di ba? Ito mga kababayan, ito po ang sabi nung attorney ulit ni Jason sa si Attorney Torion. Ito po ang dahilan. Bakit? Bakit dyan nakulong si Mr. Sonsa? Marami silang pinelan. Actually, 7 sila. Mga corporate officers at that time. Naging corporate officer nga totoo for 1 year. Si Sir J. But 2004 pa lang,
nung tumakbo siya as a politician, hindi na siya involved dyan. Kasi naging corporate officer po si Mr. Jason sa nung isang land-based manpower agency. Land-based manpower agency meaning recruitment. Idinawit daw po siya. 7 sila. At ang tagal ng kaso na yan. Anong kinalaman dyan? Ni First Lady Lisa Marcos? Hindi po binanggit ng lawyer niya na isang asawa ng malakas na politician ang nagkaso, no, kay Mr. Sonsa. Pero itong babaeng ito, dahil daw may binanggit daw si Madam Lisa na pag walang butas, gawan nyo ng butas and I will do the rest, patunayan niya. Nasaan yung audio recording at sino ang nagbigay sa kanya? Diyan sa Malacanang, ibig sabihin, ang daming itim na ahas dyan na handang tuklawin ang first couple at ibigay sa'yo yung information. The fuck is that? Ang dami mo palang mga katulad na mga destabilizer, na mga mababaho ang bunganga. Di ba? Paano mo yan papatunayan sa amin? No? Ang naniniwala lang sa'yo ay yung mga katulad mong tanga at bobo. Yung mga walang sariling pag-iisip na basta na lang maniniwala sa bunganga mo. Bakit pa ipadadaan sa iyo ang impormasyon kung kaya? Nandun naman pala sila sa Pilipinas at sila nang magdemanda para yung sinasabi mong kuting at yung ahas ay matanggal na sa Malacanang. Kaso wala eh. Ngayon mga kababayan, ano gagawin ng palasyo dyan? Ito, anong gagawin ni Sheloy Garapil? Yung inilabas nila, ayan sa Politico News. Palace aims for a society of synthesizers through media literacy campaign. Di ba sabi nyo, ito yung panlaban natin sa fake news? Ano na, Sheloy Garapil? Ano gagawin mo dito? Tinitira na ang first couple. Ano gagawin nyo? Paano nyo ito i-combat? Ano gagawin nyo dito? This is too much. Paulit-ulit, Sheloy Garapil. Nagawa nyo na to, Media and Information Literacy Project. Paano mo gagawin to para yung mga kabataan natin maprotektahan sa mga disinformation and misinformation? Di po ba? Ayan yan pa balita ng PCO webpage. PCO signs MOU with partner agencies to combat disinformation, misinformation. Kanino po sila nakipag-tie up? Sa DepEd, sa CHED, DSW, DILG, sa mga social media giants, yung Google na magmamay-ari ng YouTube, yung Facebook na pag-aari ng Meta at sa kanilang Instagram at yung Twitter o yung X. Ano po sabi ng Google dito? Ang YouTube, ang nagmamay-ari ay Google. Ito po sabi ng Google dito. Google vowed to continue to deepen its digital responsibility efforts, which includes removing harmful and misleading content across its platforms and collaborating with various stakeholders across society to connect netizens to timely and accurate information. Quote, Google's mission is to organize the world's information and make it universally accessible and useful. Core to this mission is improving trustworthy content and opportunities for free expression across our platforms while addressing misinformation. Google Philippines Head for Government Affairs and Public Safety o Public Policy, Yves Gonzalez. Ito pa, dagdag natin. Para kalampagin natin itong Google, itong Twitter, at itong Meta. We will continue to deepen our digital responsibility efforts by taking down harmful and misleading content. Doon na lang, basag na kayo. Ito, pinarinig natin sa inyo yung audio. Ikayo, Google, sa YouTube. Diba? Marami na nagre-report sa channel nito. But you are not doing anything. You are blind. You are deaf. I don't know what you are doing. Bakit hindi ito matanggal tapos meron pa kayong mga ganito? You vowed to continue to deepen its digital responsibility efforts, which includes removing harmful and misleading content. This woman is spewing disinformation and misinformation, but you, through YouTube, you are doing nothing. You are just turning a blind eye. You just spewing these words to make us believe you. Nasaan? Too many people already submitted a report on this content, the channel of this woman.
every day spewing a disinformation, misinformation, maligning the very first couple of the Republic of the Philippines. What are you doing? Wala. Tapos meron kayong statement na gano'n. O ano na, Mr. Yves Gonzales, I'm calling you out. Ano na, Cheloy Garapil ng PCO. Ha? How can you protect the very young people you want to protect if you cannot stop this woman from spewing disinformation and misinformation? O kayong mga nagko-comment sa mga videos ko na oo, mas magaling ka pa kay PBBM. Kayo nagsabi nun. Kasi mga tanga kayo, bobo. Bago kayong mag-comment, tapusin nyo yung buong video. Kung hindi nyo alam mag-komento o umintindi nung sinasabi ko sa video, wag na kayong manood. Mag-unsub na kayo. Dahil katulad lang kayo nito. Para malaman nyo ang context nung sinasabi ko sa video, mula simula hanggang katapusan panoorin ninyo para maintindihan nyo. Hindi ko sinasabing mas magaling ako kay PBBM. Ano ba ako kay PBBM? Ang sinasabi natin dito is, kung kailangang i-criticize, i-criticize. Ayan o, sinabi ni Cheloy Garapil, basahin nyo. Ano pa sinabi ni PBBM? O ayan o. Diba? O ngayon, itong babae na to, nagkakalat ng disinformation and misinformation. Matagal na yan. Pero bakit ngayon lang ginawa ni Cheloy Garapil yan? Protektahan nyo, hindi lang ang mga kabataan, ang mamayang, kundi ang ating First Lady. Kasi sila ang nanay at tatay ng bansa. Tapos gagaguhin lang ng babaeng ito. Di po ba? Gagamitin pa si Mr. Sonsa na sinasabing kritiko ng gobyerno. So what? Pinigilan ba siya on the onset? Hindi. Nung ba nagsimula siyang kumitisay sa gobyerno, pinahuli na siya ni Bongbong o ni Lisa? Hindi. Malaya. Malaya ang sino man nakakapagsalita kasi hindi pinipigil ang inyong karapatan. Di sana kung pinipigil ang karapatan ninyo, wala nang mga aktivista sa daan. Wala na yung mga kamatayang black sa Kongreso. Wala ka na rin Maharlika. Di ba? Ang lakas ng ating tie-up sa United States. Di sana pinahuli ka na dyan. But they are still respecting your rights. But you don't know how to respect the rights of these people. You are freaking biats. Di po ba? Nasaan na? Cheloy Garapil, paano mo ito i-combat? How do you disseminate an information that this woman is spewing lies, disinformation, and misinformation? Paano yan? How about you, Google? Ha? Hindi kayo makakaligtas dito. Sinabi nyo yan. We will continue to deepen our digital responsibility efforts by taking down harmful and misleading content, raising authoritative information on search and YouTube, providing grants, launching fact-checking tools, and partnering with other organizations. Fighting misinformation is an ecosystem initiative and we are committed to work closely with others to help people access timely and accurate information. Ito naman ang sabi ni Meta. Meta, for its part, nothing is more important to us than keeping people safe online. Really? On your Facebook application, there are so many disinformation and misinformation being posted by the anti-government. They don't have sufficient facts but still you still post it. You allow to post it. Yun nga lang sinabi ko na I am commenting something, you restricted my account. I'm not giving any misinformation or disinformation. I'm just merely stating my opinion, but you restricted me. Pero the likes of this woman who continually posts even on her Facebook page, there are so many of them. You are just merely lying to us. Pinapaganda nyo lang ang imahe ninyo. Kunwari may ginagawa kayo pero wala, nakakasawa po ang bunganga ng putak inang ito. Di po ba? Itong iha di puta na ito. Wala nang ginawa kundi i-connect ang lahat ng mga nangyayari sa bansa na hindi niya gusto sa First Lady o di kaya kay PBBM. Nakakasawa po. No, ang tanging hiling ko lang, sana umaksyon na si JPE dyan eh. Bigyan ng advice, kaso kahit na ano pong advice ng JPE,
alam nyo naman po si Pangulong Bongbong Marcos. Ganun po sila eh. Bayaan mo silang magmaktul dyan. Pero ngayon po, Pangulong Bongbong, eto nilabas nyo, media, ano yan? Yung media and literacy, no? Yung ano nyo, programa ninyo. Na literacy program ninyo. Sana, talakayin nyo to. Ang sama po. Yung audio recording na yan, nandyan po sa video niya. O ikaw, Google. Sana makarating ito sa Google Philippines. Ang dami pong nagre-report sa account nito ng harassment and bullying. Pero wala pong ginagawa ang Google. Bakit Google? Pag-aari po nila ang YouTube eh. Di ba? They are just turning a blind eye. Baka mauna pa nga nilang i-close tong YouTube account ko. Wala na akong pake. Di ba? Di mo na ako kumikita dito. O unti lang subscriber ko. Ako pa binabatikos ng mga gagong katulad nito. O di ba? O kayo po mga kababayan, anong masasabi niyo diyan? No? Na ito lahat na lang iko-konekta kay First Lady. Na si First Lady daw ang ahas ng lipunan na siyang sumisira sa ating bayan. Uy, gago. Hindi mo na bayan 'yun. Hindi ka na Pilipino, ulul. Di ba? Lahat na lang iko-konekta pati yung pagkakakulong, no? Ni Mr. J. Sonsa, kasalanan ni First Lady, iniipit. Di ba? Kung totoo man yun, edi sana may nagsumbong na sa otoridad na kasalanan ni First Lady at binalita na. Hindi. Iba yung binalita ng attorney ni J. Sonsa. Yung kanilang napasukan na agency, land-based agency. Tapos iko-connecta mo kay Lisa Marcos. Ano ka? Di ba? Ang layo, di ba? Pawang kasinungalingan. Google, wake up. This woman is spewing, is spreading disinformation, misinformation, and lies. Pero you keep her going. O, nasaan yung promise ninyo? Where is your promise to us? That you will filter out harmful content. And the content of this woman is so harmful. Di po ba? O, nakakahiya po. Nakakasawa eh. Lahat na lang iuugnay ng walang tamang ebidensya. Sasabihin na lang lahat kasalanan ni First Lady, kasalanan ni PBBM, ganun ba? Kayo mga kababayan, sa totoo lang, yung mga naniniwala dito sa babaeng ito, wala ring bait sa sarili. Bagay, pare-pareho sila, birds of the same feather, flocks together. Di ba? Pare-pareho ng pag-uugali. O kayo po mga kababayan, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.